Kamustahin natin ngayon ang lagay ng batang si Denver kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, nung ipinagbubuntis pa lang si Denver ng kanyang nanay, hindi ba lumabas sa mga pagsusuri itong bukol na dito kay nung baby pa lang si Denver? Unfortunately, Pops Ray, hindi daw talaga nakita ni Mother. Walang bakas. Oo, tinanong ko din siya kasi pinatanong din ni Doc sobrang na liit pa lamang, hindi napansin. meron, Pops Ray meron na daw bukol talaga. Talagang pansin niya na nung paglabas ng bata. Pero yun nga, pinapatanong ni Doc kasi niya, sabi nga is, kadalasan talaga, nakikita na yan sa ultrasound pa lang. Pero sabi niya, hindi ma'am, wala po talaga. Wala po talagang nakita sa ultrasound ng bata. Pero pagkabigay daw sa kanya ng sanggol, napansin niya agad yung bukol. Kaya nga nagtataka din siya kung bakit nga hindi daw nakita. Pops Ray, ito palang kwento ko lang, sabi nga ni Doc, sa US, late 90s, habang sinapupunan pa yung sanggol, pwede nang operahan para matanggal yung bukol, fetal surgery. Yes. Pero dito sa Pilipinas, ang pinaka-common na ginagawa, paglabas pa lang nung sanggol sa loob ng 2 buwan, dapat maoperahan na. Para syempre wala na, hindi na maging cancerous. Wala nang problema. Tapos pinagpaliban pa, di ba? Kaya lumaki yung bukol. Imagine, sabi nga ni Doc, ang binibigay niya lang na panahon dyan, yung magic na sinasabi nila, 2 months lang, pero nadala niya sa ospital yung bata, mahigit 1-year-old na. Okay, may ginawa ba noon si Angie para mawala yung bukol nung hindi pa niya alam na cancer na pala ito? Pops Ray, wala daw siyang ginawa. Yun nga daw yung pagkakamali niya na hindi niya man lang napatingin sa doktor. Pero tinanong ko, nadala niyo ba sa albularyo? May mga pinapahid-pahid ba kayo? Wala. Bigla lang talaga siyang lumaki. At mabilis yung paglaki, ano? Yes, mabilis yung paglaki na mamagap. Paano nalaman Yeda ni Angie na malala na pala yung bukol ng kanyang anak? Ayun, Pops Ray, bukol dun sa lumubo nga bigla tapos namamaga. Napapansin niya daw yung anak niya minsan parang palaging may masakit. Tapos sinuturo nga yung bandang puwitan na parang nahihirapan na rin dumumi. Tapos nagiging irritable yung bata. Kaya that's the time na parang kakaiba na nga daw dahil tsura pa lang ng bukol, dinala niya na sa ospital. Yeda, anong posibleng dahilan daw? Bakit nagkaroon ng ganitong klaseng cancer si Denver? Pops Ray, tinanong natin kay Doc kung ito po ba ay namamana, nasa lahi po ba ito? Kasi cancer, di ba, mostly naman pag sinabing cancer, nasa genes. Ito ay hindi. Wala ito sa genes, hindi ito namamana. Ito talaga, sabi nga ni Doc, tiyempuhan lang. So kung baga nagkaroon lang talaga ng abnormal development doon sa sinapupunan nung nanay habang nag-develop nga yung bata. So talagang rare talaga ito. Yeda, kamusta ngayon ang lagay ng sanggol? Positibo bang kaya pang magamot itong sakit ni Denver? Pops Ray, syempre hoping pa rin naman yung mga magulang na talagang magawa ng paraan. Ayun nga is sa December, doon pa lang ipepresent doon sa board, doon sa kanilang ospital. Pag-aaralan yung kondisyon ng bata. Kasi yun nga na MRI na siya, nakita nga lumabas stage 4. Pero ang sabi daw kasi sa kanila is parang kumalat na sa lungs yung cancer. Pagkatapos talagang dumikit na yung bukol sa spine. So hindi pa talaga masasabi kung magiging successful yung operation. Pero sabi nga doon sa parents is nasa inyo po yung desisyon kung gugustuhin yung paoperahan pa yung bata. Alright, maraming salamat Mobile Journal Yeda Pascual.